Good morning po. Good morning po. Pwede bang ngitaan niyo po yung katabi niyo, left and right. Ayan, batiin niyo ng good morning. Yung ngiting ililibre kayo mamaya. Ay, kahit simangutang ko na lang. Alright, ayan, welcome home po sa ating lahat. Welcome po sa ating tahanan. Are we blessed today po? Amen. All right. Let me first introduce myself. My name is Pastor Rina Aguilano, one of our pastors here sa Lighthouse Church International. Anyways po, tayo po ay nasa isang series for the month of October na pinamagatampong Now Playing. Yes, no. At last week po no inumpisahan po ito ni Pastora Jobel no ang ating new series no at pinag-usapan po natin no yung last week ang title is Ang Nakaraan. Alright? Kung ano ba ang dapat nating gawin sa nakaraan at natutunan nga natin, sabi nga ni Pastor Jobel, no, na hindi mo man mabago ang iyong nakaraan, pero pwede nitong baguhin ang kasulukuyan at hinaharap mo. Amen? At meron nga ako napakinggang pastor, sabi nga doon na ang nakaraan daw, hindi daw siya ginagawang tambayan. 'Di ba kasing iba hindi maka-move on, stuck sa past. So dapat ang nakaraan ginagawa mo siyang paaralan. Matuto ka sa mga pagkakamali mo, 'wag mo nang ulitin at ipagpatuloy mo kung ano man yung nagawa mo noon na mabuti. Alright? Sabi nga natin ipagpatuloy. Alright, and speaking of ipagpatuloy, tayo po ay magpapatuloy sa ating series. No, yan po ang pag-uusapan natin sa umagang ito, no, yung pagpapatuloy. Importante kasi yung word na pagpapatuloy. Tama po ba? In fact, ang month of October ay tinawag na Mental Health Awareness Month kasi nga we encourage everyone that though we're battling mentally, life still goes on. Diba? That you are not alone. Someone is willing to listen. Yan. Alright? So, importante rin po sa Bible kasi yung word no, na continue, malaman natin kung saan ba siya unang ginamit. Saan ba unang nag-appear ang word na continue? No? So, pag nag-aaral tayo, babalik tayo yung tinatawag na rule of first mention. Saan nga ba unang nagamit tong word na continue? Una, ang word na continue ay nag-appear in Genesis chapter 8 verse 5. Ginamit siya sa time na nagkaroon ng matinding baha. Alright? So, gumawa po ng malaking arko. Sino? Si Moses. Sino ba? Si Noah, alam ko naman. Tinitest ko lang kung tama. So, nag-appear siya nung time na nagkaroon ng matinding baha, no? So, in Genesis chapter 8 verse 5, basahin po natin, sabi dyan, the waters continue to recede until the 10th month. And on the first day of the 10th month, the tops of the mountain became visible. So yung word na continue, una siyang ginamit referring sa baha na tuloy-tuloy na bumababa. Hindi po siya tungkol sa baha na tuloy-tuloy na bumabaha. Pero sinasabi dyan, tuloy-tuloy na bumababa, humuhupa. Alright? So, naunang ginamit ang word na continue sa time ng calamity. Sa time ng baha. No, na tuloy-tuloy na nawawala. Pangalawa, ginamit siya sa time ni Abram. No, hindi pa nga siya Abraham, nito Abram. No, in Genesis chapter 12 verse 9, sabi dyan, then Abram set out and continued toward Negev. Yan, Negev ko nga kanina yung text ko, Negev. Alright? Amen. Thank God. Negev. Okay, alam niyo po kasi yung Negev is the southern part po ng lupa na binibigay ng Panginoon kay Abram. So sabi ni Lord sa kanya, Abram, matagal ka nang nakastay dyan sa Haran. No, wag kang mag-i-stay lang dyan, magtuloy-tuloy ka na, bumiyahe ka na, magpatuloy ka, pumunta ka dun sa mas malawak na lupain na nilalaan ko para sa'yo. Alright? So, ang continue sa time din na to ay para sa mga taong naantala na matagal ng panahon ng pagkaka-stuck at pinapatuloy siya ni Lord na bumiyahe. Yeah, may mga ganyan ba kayong experiences? Nang tagal mo na nakastuck dyan, sinasabi na ni Lord sa'yo, umalis ka na. Yan, tumuloy ka na, magpatuloy ka na. Pangatlo, no, nung time din kay Isaac, yan, gusto natin to, no, in Genesis chapter 26, verse 13, sabi dyan, 1, 2, 3, go, the man became rich. Yan, literal may rich po tayo. Nasaan si Rian? Doon pala sa kids, no? The man became rich and his wealth continued to
Grow, wow! Until he became very wealthy. Gusto niyo po ba yan? Oo naman, gusto natin yan, di ba? And ganyan po, no, sinasabi dito na ang word daw na continue, referring to a blessed man na sobrang tuloy-tuloy na pinagpapala ng Panginoon. So nakita natin, may clear idea na po tayo kung ano ba ang continue when it was first mentioned in the Bible. So una, tuloy-tuloy na pag-uupa ng baha o kalamidad. Pangalawa, magpatuloy na umusad mula sa matagal na pagkaantala. At pangatlo, yung tuloy-tuloy daw na blessings. Alright? Pero may mga situations din po sa Bible kasi na hindi nagtutuloy-tuloy. Kaya ang nangyari, naging worse yung buhay nila. Kung maaalala niyo po, in the book of Judges, chapter 1, verse 27, ito kasi yung time, no, sa first chapter ng Judges, wala kasing na-appoint na leader. Hindi na ipasa ni Joshua, no, yung leadership. Walang na-appoint na next na magli-lead ng Israel. So ang nangyari, yung mga tribes, no, nagkakagulo sila. Anong gagawin natin? So in this time, in Judges chapter 1, verse 27, but Manasseh did not drive out the people of Bethshan, or Tanaak, or Dor, or Ibleam, or Megiddo, and their surrounding settlements. For the Canaanites were determined to live in that land. So in short, nung time na to, ang sabi ng Panginoon, lahat ng mga kaaway nyo, patayin. Wala kayong ititira. Pero makikita natin dito sa text, anong ginawa nila? Hindi nila sila tuluyang lahat na pinatay, nagtira sila. Alright? So ang nangyari, dahil wala ngang leader, kung ano-ano na lang ang nangyari. No? At maaalala natin, no, dito natin, Israel did what was evil in the eyes of the Lord. Okay, they live as they saw fit. So minsan, kung ano yung mga bagay na tinotolerate mo sa buhay mo will eventually destroy you. Alright? So bakit nga ba ito nangyayari? Bakit may mga instances sa buhay natin na hindi tayo nagtutuloy-tuloy? Alright? Bakit nga ba ito nangyayari? Ang reality po kasi ay may tendency po tayo to stop along the way. Humihinto tayo. Tama ba? O, sabi natin, magda-diet na ako, pero hindi natuloy, di ba? Naantala. Mabilis kasi tayong magsawa. Madali tayong mapagod at manghinayang. Tama ba? Sinasabi natin, ayaw ko na. Agkula. Di ba? Unsa sa waakla. Ano pa? Makapangiras. Di ba? Ganyan tayo sa Pangasinan. And even as a Filipino, may kultura po kasi tayong kaugalian na tinatawag na ningas kugon. Tama ba? Alam niyo po ba yon? Yung tumutukoy sa isang ugali o katangian ng tao na mabilis na sumiklab o musbong ang interes o sigla sa isang bagay, ngunit mabilis ding nawawala ang sigla o pagsisikap. In short, magaling lang sa umpisa. Diba? O kaya sa mga Gensers, yung tinatawag nilang, alam mo, hype ka lang dyan. Diba? Parang for example, sabi ko kanina first service, yung lato-lato, naalala niyo po yun? Dapat kung talagang passionate po tayo sa lato-lato, hanggang ngayon gawin po natin. Diba? Naglalato-lato tayo, pero ano nangyari? Hindi ba? Hindi na siya nagtuloy-tuloy. Na-hype lang eh. Diba? Grabe, pambira, pag dumadaan ka sa kalsada, lahat na lang naglalato-lato. Diba? Kulang na lang yung aso, diba may lato-lato din. Diba? So may ganun kasi tayo, magaling lang tayo sa umpisa. Diba? So ang nakakalungkot, sa Christian life natin, minsan ganyan din tayo, aminin po natin. Diba? Magaling lang tayo sa umpisa, pero hindi tayo nagtutuloy-tuloy. Diba? O kaya minsan, tuloy, hinto. Ganun tayo, pabago-bago tayo minsan. Alright? Mag-start ka ng connect group, tapos hindi na naman, wala na naman. Mag-start ka sa ministry, tapos wala na naman. Sabi mo sa katabi mo, oy, hindi ikaw yon. Oo. Diba? So taliwas po ito sa gusto ng Lord sa atin. Bakit? In Psalms 100 verse 5, pre-present siya bilang isang Panginoon. No? Sabi dyan, for the Lord is good and His faithfulness continues through all generations. Sabi nga po natin, continues. So His faithfulness continues through all generations. Taliwas ito sa ginagawa natin dahil ang Diyos na pine-present dito is the God of continuity.
Alright? He's the God of continuity. Kaya nga sabi niya dyan, His faithfulness continues through all generations. Tuloy-tuloy ang ating Panginoon. Kaya for the second week, no, pag-uusapan natin, no, sa pagpapatuloy. Ayan, sabi nga natin sa pagpapatuloy. Alright, saang areas ba tayo dapat magtuloy-tuloy? Yan po yung pag-uusapan natin sa umagang ito. Alright, so okay lang po ba tayo po muna ay manalangin? Alright, let's pray, let's bow down our heads. Lord, marami pong salamat sa umagang ito, Holy Spirit. Ina-acknowledge, ina-appreciate ka po namin sa church na ito. And even sa mga online, Lord, dalangin ko po that this message, Lord, will not just inform us, but transform us, Lord. Makita po namin yung importansya ng pagpapatuloy, especially in our Christian walk. And Lord, I pray minister to everyone who are here, Lord. We're excited to receive your word for this morning and use your servant. In Jesus' name we pray. Lahat po na magpapatuloy ay magsabi ng Amen. Alright? So saang areas ba daw tayo dapat po magpatuloy? No? Alamin po natin saan ba dapat magpatuloy or mag-continue. Number 1 po is to continue in going deeper. Yan. Sabihin po natin deeper. Alright, in John chapter 8, verse 31 to 32 in NASB, sabi dyan, so Jesus was saying to those Jews who had believed in Him, if you continue in my word, then, and you will know the truth, and the truth will make you free. Alam niyo po, yung John chapter 8 kasi, especially in verse 12 to 59, no, si Jesus nung time na to, tinuturuan niya yung mga people during that time about His deity, about His divine nature. No? At nagagalit sila, no, sa Kanya kasi sinasabi niya lagi that, you know what, I am the Son of God. Alright? Galit na galit sila kasi paano mo naman nasabi, napakagaling mo naman kung ikaw ay anak ng aming tatay sa langit. No, taliwas po ito sa alam po nating Son of God dito sa Pilipinas. Iba po iyon. Iba yun. Ibang-iba talaga ang layo. Diba? Wala pa sa ingro ni Lord yun. Kaya Jesus warns us about those who will not believe. Alright? At hindi maniniwala. Pero sabi niya, dun sa mga maniniwala sa Kanya, sabi niya dyan, if you continue in my word, then you are truly disciples of mine. So kung ikaw ay nagtutuloy-tuloy sa word of God, ikaw ay Kanyang disciple. Kasi yung word na ginamit dyan ay logos, yung utterance word of God, yung written word na ang meron tayo ngayon, na hawak-hawak natin, na tinatawag nating, ano po? Bible. Ano pa nga ba? The Bible. Alright? So take note, kung nagtutuloy-tuloy po tayo sa word, disciple ka ni Lord. So kung hindi tayo nagtutuloy-tuloy, ano ka? Tanungin mo nga sa katabi mo, ano ka nga ba? Uy, grabe ka naman. Diba? At hindi lang po kasi sinabi dito, no, minsan kasi, di alam mo, memorize mo lang yung John 3:16, okay na yun. Hindi rin po sinabi dyan na, if you continue in Jeremiah 29 verse 11, okay na yun. Hindi, ang sinabi dyan, my word. Alright, ang problem po sa ating mga Christians minsan, kung ano lang kasi yung paborito nating verse, yun na lang yung aaralin natin. Tandaan po natin, hindi man natin malaman ang lahat tungkol sa Panginoon because of His vastness, because His omniscient, pero hindi po tayo lalago sa katiting lang na knowledge natin kay Lord. Amen. May kausap po ba ako? Kasi nakakalungkot po, there are some churches na gusto na lang shallow teachings. Diba? Masyado nang malalim ang Bible. Huwag na nating masyadong palilimin. Yun nga ang problema sa atin. Gusto na lang natin mababaw tayo. Ayaw natin ng solid food. So mabigat po ang instructions ni Christ. Sabi sa text, magpatuloy kayo sa word. Tapos sabi niya, and you will know the truth. Sige, pakita natin, you will know the truth. Alright? Yung word po kasi na know dyan, sabi natin know, ang Greek po kasi niyan ay ginosko. Sabi nga natin ginosko.
Alright? Mamaya, i-explain ko ano bang ibig sabihin ng ginosko. So, shout out sa mga SOD Foundations class. Dapat naaalala nyo pa to. Ano yun? Go, grow, and glow po ba yan? Kasi meron po tayong tinatawag na 3 levels of knowledge sa Bible. Are you excited malaman ano po ito? Yes. So, there are 3 levels of knowledge in the Bible. Number 1 po, yung tinatawag nating gnosis. Parang iba kinanta pa, gnosis. Iba po yun. Okay, wow. Grabe. Di ba? Gnosis is general knowledge. Pag sinabing general knowledge, alam mo may Diyos. Alam mo nag-e-exist ang Panginoon. Tama ba? General knowledge, alam nyo na maganda ako. Ay, iba po yun. Alam nyo na meron ko yan. Alam mo may cellphone ka. Alam mo. Alam mo lang. So yun, general, alam ng lahat. Pero hindi sapat ang general knowledge para ma-save ka. No, kailangan mong magpatuloy, kailangan mong mag-grow. Kaya number 2, may tinatawag po tayong epignosis. Or ang definition niya ay growing knowledge. Dapat lumalago ka rin. Dapat nag-grow ka rin sa paanong paraan, di ba? Mag-aral ka ng Word of God. Mag-enroll ka sa trainings. Di ba? Pumunta ka sa mentorings para lalo kang lumalim. Umattend ka ng connect group mo para natututo ka lalo. Growing knowledge. Alright? Alamin mo lalo kung sino si Christ. Kilalanin mo siya. Para yung smartphone mo, hindi mo naman pwedeng titigan lang yan. Diba? Pero kailangan mong aralin paano siya mag-operate, paano mag-send ng message, at kung ano-ano. So, epignosis. Maganda naman to. Kaya lang, hindi ito ang gusto ni Lord. Ang dapat ma-reach nating level ay yung number 3, ginosko. Sabihin mo natin, ginosko. Ang ibig sabihin po kasi ng ginosko is get a knowledge of perceive, feel, to understand. In fact, ang Greek ng ginosko is a Jewish idiom for sexual intercourse between a man and a woman. Okay? In short, it's an intimate relationship. Alright? So, ang ibig sabihin ng ginosko, it's an intimate knowledge. So, ibig sabihin, hindi ka lang lumalawak sa kaalaman mo sa Panginoon, pero unti-unti, napapalapit ka sa Kanya. Alam mo yung puso niya. Alam mo kapag nasasaktan ka na, di ba alam mo kapag nasasaktan mo na si Lord. Alam mo na kapag napapalugod mo siya kasi nga may intimate kayong relationship. So that's ginosko. Sensitive ka na sa heart ni Lord. Kasi nga, may relationship kayo, may deep intimacy kayo. Alright? So yan po ang gusto ni Lord. Dapat ginosko. Sabihin nga natin, ang gusto ni Lord, ginosko. Ginosto kita, ganon. Iba po yun. Alright? Ginosko ang gusto ng Panginoon na ma-reach nating level ng knowledge. Alright? So gustuhin mo ang ginosko, lumalim ka. Hindi lang puro John 3:16. Hindi lang puro Jeremiah 29 verse 11. Hindi lang Philippians 4:13 tapos wrong context ka pa. Sabi mo sa katabi mo, ready ka na. Kasi babanat na po tayo. Ang problema po kasi sa atin, sa simula lang tayo. Diba? Sa simula ka lang mag-e-enroll ng training sa church, BLSOD, tapos hindi mo naman tatapusin. Pag may conferences, mentorings, trainings, absent tayo or wala ka, kasi nga ayaw natin mag-invest. Kahit sa trainings natin, hindi ka nagbabayad, may utang ka pa. Bakit? Kasi ayaw mong mag-invest. Di po ako galit. Alright? Magkaaminan po tayo. Kapag may isang bagay na gustong-gusto mo, kahit wala ka pag-iipunan mo, tama ba? Window shopping ka, oh wow, ganda nitong damit na to. Tapos nakita mo yung presyo. Di ba ganyan tayo titignan natin? Ay, hindi pa afford. Sige, pag-iipunan kita, babalikan kita, I'll be back. Talagang, mo. Ang problema sa atin, ganun tayo pagdating sa Word of God. Wala tayong ganung heart to invest. Diba? Ba't
ano ba naman yung mentoring na yan? Dapat sa church libre na lang. Ay! Diba? Kasi minsan pag libre, hindi mo nga pahalagahan eh. Pero yung mag-i-invest ka, pupunta ka kasi alam mo may investment ka eh. Amen? Kasi ang totoong pagdating sa palaliman ng word, nakakalungkot, nanghihinayang tayo, ayaw natin mag-invest. At hindi lang naman po ito tungkol sa pera, sa finances, pero minsan pati sa oras natin, ayaw nating mag-invest. Kaya nga po, ako po, sobrang na-amaze po ko sa mga students natin ngayon sa trainings natin. Kahapon palakpakan natin, nag-graduate yung mga Victorious Life students natin. Diba? Sila nanay, grabe. Diba, nag-BBL, may scrapbook, wag kayo. Tapos yung mga estudyante natin sa SOD, mga professionals pa yan, mga nanay, pero may oras sila para matuto kasi nga, ginosko. Amen. Willing mag-invest. So ang lesson, dapat tuloy-tuloy na magpakalalim sa word para mas lalo kang mabuksan sa kung ano ang totoo at lalo mong makilala si Lord. Pangalawa, hindi mo man malaman ang lahat kay Lord dahil sa lawak ng wisdom niya. Ang mahalaga, kapag nag-i-invest ka na kilalanin siya, mararanasan mo siya ng tunay. Amen. Alright? Sa mga SOD pa, di ba parang, wow, ganun pala yun. Tama po ba, doktora? Di ba? Kasi the more you know, you will actually learn the little you know. Mahirap yung, alam ko na yan, pero wala pala, empty. So wag tayong mayabang na alam na po natin lahat, mag-invest po tayo. At huli, kapag may opportunity na matuto, matrain, or mag-aral about sa Word of God, huwag palagpasin. Huwag mag-inayang mag-invest. Amen? Alright, pwede po ba palakpak sa Lord? Kaya sabihin mo sa katabi mo, magtuloy ka na. So that's number 1. Tuloy-tuloy dapat magpakalalim or going deeper. Pangalawa, saan pa tayo dapat magtuloy-tuloy? Pangalawa po, in doing good. Sabihin mo natin, good. 1 Peter 4:19, sabi po dyan, yan, sige. So if God wants you to suffer, you should trust your lives to Him. He is the one who made you and you can trust Him. So, continue to do good. Alam niyo po, nung time na to, sinulat po ito ni Peter sa darkest times ng Christianity. Grabe po ang persecutions, isa-isa na yung mga Kristiyano na talagang literal, binabarbecue. No, tinutuhog sila sa mga poles at sinusunog. Yun yung persecution ng time nila. Yung iba sa kanila pinapalapa sa mga beasts, no, sa mga leon, ganyan. So grabe yung persecution and suffering. At yung kind ng suffering na tinutukoy niya dito, yung suffering na masasabi mong, bakit ganon? Gumagawa lang naman kami ng mabuti, pero bakit kami pinaparusahan? Alright, kaya ang sabi ni Peter, 1 Peter 4 verse 7 to 8, the end of the world is coming soon. Therefore, be earnest and disciplined in your prayers. Most important of all, continue to show deep love for one another or for each other, for love covers a multitude of sins. So, ang time na to, akala ng kaaway dahil sa sufferings, tatalikuran natin ang Diyos. Pero dapat sa panahon ng persecution at suffering, mas dapat tinutulak tayo na mapalapit sa Kanya. Amen? Si Peter, nung sinulat niya to, grabe, feel niya na. Grabe, end of the world na. Ilang years pang dumaan, wala pa rin sila, pero tayo, mas ramdam natin. Ramdam nyo na ba, mas talong malapit nang dumating si Lord, sa totoo lang. Amen? Kaya dapat, mas lalo tayong magpatuloy na gumawa ng mabuti. Hindi nyo ba napapansin ngayon, ang ginagawang norm, lalo na sa mga palabas, nagtataka ako, ang puro mga palabas ngayon, maghigante. Diba? Yung kunyari, may mga kabit, tapos dapat talaga paghigantian. Diba? May napanood nga akong K-drama, yung The Glory, yung kay Song Hye Kyo. Grabe yun, nabully siya nung bata siya, or high school siya, kaya ang ginawa niya, inisa-isa niyang pinaghigantihan yung mga nambully sa kanya. Revenge.
So ipapakita sa atin in the last days na ang sin ay ino-normalize pero ang paggawa ng mabuti ay hindi na isang norm. Diba? Yung magpatawad, sino siya? Di niya yung deserve. Diba? Maging mabait. Wow! Sinaktan ako. Bakit ko naman yun gagawin sa kanya? Diba? Yung mga iba na ngayon, grabe, parang typical na lang pong diary, yung Facebook, yung note. Diba? Yung note, pwedeng gawing essay sa gabi ng hinanaing, ginawang essay yung note. Grabe naman yan. Diba? Yung My Day naging diary ng mga hinanaing, ganun eh. Kaya nga po, bakit tayo magpapatuloy gumawa ng mabuti? Balikan po natin yung text natin in verse 19. So if God wants you to suffer, sabi dyan, you should trust your lives to Him. Tinuturuan po tayo ng Diyos na pagkatiwalaan siya everywhere at sa lahat ng bagay. Diba? Trust God in good times and in bad times. Whether it's a sunny day or a stormy day, trust God kung yung pitaka natin ay sagana man o hindi. Trust God kung suklian ka man ng maganda o masama. Diba? You just trust God kasi sabi dyan, hindi naman niya tayo pababayaan. So what does trusting in God pushes us to do good? No, according to Life Application Study Bible, letter A, trust overcomes fear. Kapag may trust ka sa Diyos, alam mo kahit magulo ang sitwasyon, nandyan siya para ilid ka. May ganun ba kayo na may peace ka na kahit magulo yung sitwasyon, kahit takot na takot ka, basta alam mo, nagtitiwala ko kay Lord, kakayanin ko to. Tama ba? Ano pa? Letter B, trust overcomes depression. No matter how overwhelming yung sitwasyon or gaano man kadilim ang nararanasan mo, you know that God can bring you back to light. There's hope. And letter C, itong malupit pag nagtatrust ka pala kay Lord. Basahin nga natin, trust, hate. Kasi grabe yung word na hate ngayon eh. No? Kapag may mga tao na ginawang ka ng di maganda or sinaktan ka, di ba? Instead of getting even or allowing yourself na di ba parang, konti na lang talaga, makakatikim ka na talaga eh, manda ka. Pero pipigilan mo yung sarili mo, ayaw mong i-allow yung sarili mo na kainin ka ng galit or hate. You will trust that God sees our pains and can heal your inner wounds. Alam ng Panginoon na sasaktan ka, alam ng Panginoon kung gaano ka naaagrabyado, pero magtitiwala ka kaysa ilagay sa iyong palad ang hustisya. Diba? Kasi kung tayo pa ang gagawa ng hustisya, magkakamali tayo. Magkakasala tayo. So ang bottom line, magpapatuloy kang gumawa ng mabuti dahil nagtitiwala ka sa Diyos na kahit gaano ka-worse ang sitwasyon, ikaw ay hindi niya pababayaan. So sabihin mo sa katabi mo, continue to do good. Ay, hindi. Sabi pa rin ng katabi mo, ay, ande. Subukan to labat. Ay, hindi. Wag na. Matin na kayo ng church. O naman na rin. Kayo na rin. Alright, so that's number 2, no? Now, ano ang lesson po natin dito? No? Magtuloy-tuloy tayo na piliing gumawa pa rin ng mabuti dahil ito ang standard ng Diyos at hindi ang pananakit o paghihiganti na standard na itinuturo ng mundo. And last, pangalawa po, ang persecution at suffering ay hindi dapat nagpapalayo sa iyo sa Diyos, pero dapat mas turuan ka nitong mapalapit sa Kanya dahil nakikita mong siya pa rin ay mabuti at hindi niya tayo pababayaan. Amen. So that's number 2. Let's continue in doing good. Magpatuloy gumawa ng mabuti. And number 3, last na po ito. Saan tayo magpapatuloy? Number 3 po, in your faithfulness. Sabihin po natin, faithfulness. Sino po dito naniniwala siya that God is faithful? Pero tayo din ay nire-require po rin ni Lord na maging faithful. Kaya nga po in James chapter 1 verse 12, sabi dyan, sige, basahin po natin malakas. Great.
God will give them the reward of eternal life, and God promised this to all people who love Him. Alam niyo po, in other translation, yung remain kasi ay perseveres. So kung yung point number 2, sinasabi ni Peter, kahit may sufferings, may persecutions, magtuloy lang tayo, gumawa ng mabuti. Ito naman, sinasabi ni James, kahit na tayo ay nasusubok po ng matinding temptations, maging faithful ka pa rin. Sino po dito itataas niya ang kanyang kamay na araw-araw po humaharap tayo sa temptations? Ako lang po. Uy, parang ma-feel ko namang tao rin pala ako. Lahat tayo nakakaranas ng temptation araw-araw, tama ba? Atin ba ako? Hindi. Kainin ko ba to? Hindi. Di ba? Mga ganun. Di ba? Temptation comes from evil desire inside of us and not from God. Nag-uumpisa siya minsan sa isang thought, di ba? Nilalagay yan sa'yo. Tapos pag in-entertain mo, masyado mo talagang inisip, eventually, bibigay ka at yan ang mag-uudyok sa'yo para magkasala ka. Tama ba? Pero ano bang sinasabi ni Paul pag nakakaranas tayo ng ganito? Sabi niya in 2 Timothy 2 verse 22, sabi niya dyan, run! Sabi nga natin, run! Run from anything that stimulates youthful lust. Instead, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Diba? Sabi nga nila, layuan mo ang tukso, takbuhan. Diba? Minsan po kasi when we give into our temptations, ang daling i-blame ang iba. Or minsan gumagawa tayo ng excuse sa mga evil thoughts and actions natin. Sasabihin natin, ay hindi kasalanan niya kasi. Tinempt niya ako eh. Siya kasi pineasure niya ako eh. Diba? Or yung iba, hindi ko kasi maiwasan talaga. Sorry, tao lang, nagkakamali. Diba? Ginagawa naman ng lahat. Ako lang ba? Lahat naman ah. Diba? O ito pa ang malala. Kawawa din siya minsan kasi siya lagi siyang nasisisi eh. Si Satan kasi. Ako ulit, sabi ni Satan. Kuna naman, di ba choice mo rin naman yun? Grabe ka naman, di ba sabihin sa'yo? Di ba? O ito pa. Minsan kahit tawag dito, Christians na tayo, ginagamit natin tong tagline na to eh. Nobody's perfect. Ay, perfect? Pa-perfect, diba? Pa-perfect. Pa-perfect ka ba? Hindi ako perfect eh. Pero alam nyo, natutunan ko, sabi nga ni Bishop Manny, dapat hindi natin ine-embrace ang imperfection. Kasi hindi naman to biblical eh. Ano bang tinuturo sa Bible? Instead, we must embrace Christ-likeness. Huwag mo i-embrace na imperfect. Di ba? Hindi. Ang sinasabi ng Bible, pursue Christ-likeness. Dapat tuloy-tuloy tayong maging Christ-like. So kung meron man tayong dapat ihinto, yun na yung pag-give in natin sa ating sinful and fleshy desires. But we must continue to do what is right, holy, and pleasing to God. Amen. Kasi sa totoo lang po, ang faithfulness sa Diyos ay hindi naman mapapatunayan kapag okay ka. Pero kapag hindi ka na okay, pipiliin mo pa rin bang gawin ang tama? Tama ba? Amen? Will you choose to stay in sin or will you choose to say, I will not let sin rule over my life because I am faithful to God? Amen? So magagawa mo lang mapagtagumpayan ang temptation kapag tuloy-tuloy ka kay Christ. Amen. So ready na po ba kayo sa lesson natin dito? No, patapos na po ako. Ang lesson po natin sa point number 3, ang totoong nagmamahal sa Diyos ay yung nagpapatuloy na mamuhay na may katapatan at kabanalan sa Kanya. Pangalawa po, huwag tayong magpatuloy na i-embrace ang imperfection, pero dapat doon tayo sa patuloy na maging Christ-like. Sabihin po natin, Christ-like. Nabalikan po natin yung points natin, saan po tayo dapat magpatuloy. 3 bagay lang po. Number 1 is,
in going deeper, magpakalalim po tayo. Amen. Kung may trainings, mentorings, no, i-grab po natin yung opportunity. Magpakalalim po tayo. Huwag tayo magsawa na aralin ang Word of God. Pangalawa, in doing good. Patuloy po tayong gumawa ng mabuti kahit na ang mundo ay patuloy na pasama ng pasama. At pangatlo, continue to be in your faithfulness. Alright? Kahit na marami pong temptations, let's keep on being faithful to God. Amen. Sino po dito may natutunan? Alright. Now, mag-e-end na po ako, no? Sino po dito sa totoo lang, no? Maraming gaya ko at gaya ninyong lahat. Marami naman po tayong naging rason para, di ba, hindi tayo magpatuloy sa Lord. Tama ba? Marami. Di ba yung mga naranasan po natin? And actually po, just to share, no, naalala ko po nung time na tinawag ako ni Lord mag full-time. Grabe yung excitement ko. Siyempre, tinawag ka ni Lord, pero may takot ka rin. Di ba? Nung nag-fully decide po ako mag full-time sa ministry, nung sinabi ko po yung sa mama ko, sa family ko, sa totoo lang po, hindi po sila una ganun ka-supportive. Kasi syempre, di ba, lagi pag tinatawag ng full-time, sayang naman pinag-aralan mo. Di ba, ganyan. Hindi ka yayaman dyan. Ganon. Totoo naman, wala namang yumayaman sa church. 'Di ba? Pero alam niyo po, nung time din yun, nakarinig din ako ng mga hindi magagandang salita. 'Di ba? Pero buti alam ko si Lord ang tumawag sa akin kasi baka hindi na ako nagtuloy. So siguraduhin niyo po, may calling kayo, dapat si Lord talaga tumawag. Kasi pag tao lang, ay wala. 'Di ba? At minsan ko na rin naranasang ma-depress. Kasi may time na hindi ko alam saan ako pupunta. I felt so much pain and loss. No, lalo na po nung nangyari yung sa church natin, hindi naman po sa inyong kaalaman. Dumating sa time na hindi ko na kaya kimkimin yung sakit na nararanasan ko. So ang unang mga taong nilapitan ko nung hindi ko na kaya, sinabi ko po sa family ko. At doon ko po napatunayan na at the end of the day, ang magiging kakampi mo pa rin, pamilya mo. Na hindi pala ako nag-iisa. So habang nagpapatuloy ka, nagsaserve ka sa Lord, nagde-disciple, mararanasan mo rin pala na iiwanan ka din ng mga taong malapit sa'yo. Iiwanan ka ng mga tao, sinadyaman o hindi. Tama ba? You will lose some friendships. You will lose, di ba? Some of your disciples na grabe, binuhos mo yung buhay mo pero iiwan ka rin. Pero magpapatuloy ka pa rin kasi sasabihin ng Lord sa'yo, magpasalamat ka pa rin sa mga tao na pinili nilang magstay. Amen. At minsan nasubok na rin yung family namin. Kung naalala nyo po, tinamaan yung mama ko ng very rare na sakit. At mapapatanong ka talaga minsan sa Lord, bakit ko ito kailangan pagdaanan? Naglilingkod naman ako. Pero magpapatuloy ka pa rin kasi even in darkest seasons of your life, makikita mo pa rin na napakabuti pa rin ng Diyos. So habang nagpapatuloy ka, mararanasan mong bumagsak ng paulit-ulit. Magkakamali ka ng paulit-ulit, masasaktan ka, mawawalan ka ng gana, manlulupay-pay yung faith mo. At hindi ko pa po alam ang mga rason ko noon na gusto ko na lang huminto. Marami po actually tayong rason, tama ba? Para wag na lang magpatuloy. Baka ikaw nandito ka ngayon at gusto mo na ring huminto, pero teka lang, pwede ba may ipapaalala lang ako sa'yo? In Romans chapter 8 verse 34 to 39, sabi dyan, sino ngayon na magpaparusa sa kanila? Hindi si Christ Jesus. Namatay siya pero binuhay siya ulit. Katabi siya ng Diyos ngayon. At siya ang nasa kanan ng Diyos, siya ang nakikiusap sa Diyos para sa atin. Alam niyo po ba, no, in Passion Translation, sabi dyan, si Jesus, ngayon sa oras na ito, He is continually praying for our triumph. Magpapatuloy ka kasi may Diyos na tuloy na pinapanalangin ka na magtagumpay ka. So kung iniisip mo, wala nagpipray para sa akin, kapatid, si Jesus hindi nagsasawang mag-pray sa'yo araw-araw. Na one day, ay nako si Sarah babalik yan. One day, si Lisa magpapatuloy yan. Ganon si Lord sa atin araw-araw. So bakit hindi ka magpapatuloy? You want more?
More, sabihin nyo naman. In verse 35 to 39, sabi dyan, sino ngayon ang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Christ? Yung problema ba? Yung suffering? O panggigipit ba? Yung gutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Sinabi sa scripture, dahil isa inyo, lagi kaming nasa bingit ng kamatayan para kaming mga tupa nakakatayan. Pero sa lahat ng bagay, nagtatagumpay tayo sa tulong niya na nagmamahal sa atin. Sigurado ako na walang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal niya. Hindi ang kamatayan o ang buhay, hindi ang mga angels o ang may makakapangyarihan sa langit, hindi ang ngayon o ang bukas. And last, hindi rin ang mundo sa taas o mundo sa ibaba, walang bagay sa buong creation ang pwedeng maghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos na tinanggap natin dahil kay Christ Jesus na Panginoon natin. Magpapatuloy ka kasi bukod sa patuloy ka niyang pinagpe-pray, patuloy din ang pagmamahal ni Christ sa atin. Dahil walang pwedeng makapaghiwalay sa iyo sa pagmamahal ni Christ. Hindi yung pagsubok, hindi yung kahirapan or panggigipit ang pipigil sa iyo para ka huminto. Magpapatuloy ka dahil nag-uumapaw ang pagmamahal ng Diyos para sa iyo. May nagmamahal sa iyo. So balikan lang natin yung first rule of mention, magpapatuloy ka lang kay Christ dahil unti-unti hindi mo namamalayan, humuhupa ang kalamidad sa buhay mo. Magpapatuloy kang umusad kasi, di ba, ang tagal mo nang humihinto kapatid, matagal ka na nang stuck dyan, it's now time to move on. At pangatlo, magpatuloy ka pa rin kahit bine-bless ka ni Lord. Kasi minsan pag bine-bless tayo ni Lord, tinatalikuran natin siya, iniiwanan natin siya, pero magpatuloy tayo sa Kanya para mas malugod siya lalong pagpalain ka. Kaya tuloy lang in going deeper, in doing good, at higit sa lahat, in your faithfulness. Hanggang kailan? Hanggang bumalik si Christ. Huwag kang tumigil na magpatuloy. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang Panginoon. Kaya po sa lahat ng mga gustong magtuloy-tuloy, pwede po ba tatayo tayong lahat sa oras na ito?